Nagsaad naman si Chu Qing kay Tang Ziyan, siya lang nga raw ang kanyang matagal na kaibigan, kaya't hayaan mo akong makausap siya, at umuwi muna nga raw si Tang Ziyan ngayon. Hindi naman naniwala rito si Tang Ziyan, na hindi niya nga raw iiwan ang bida rito mag-isa. Sambit ni Chu Qing, na maniwala nga raw si Tang Ziyan sa kanya at magiging maayos lang nga raw siya. Bilang karagdagan, ang tita na ito ay hindi dumating na may galit sa akin kundi dahil kay Ye Qianxi. Sigurado nga ba si Tang Ziyan na mananatili siya dito kasama siya? Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang hinapakan ni Tang Ziyan ang paa ni Chu Qing. Nasaktan naman rito si Chu Qing dahil sa biglaan na lamang siyang hinapakan ni Tang Ziyan sa kanyang paa. Kasabay nun, umalis na si Tang Ziyan para makahingi nga ito ng tulong sa iba, at saad din niya sa bida, na wag nga raw itong mamatay at maghintay nga raw ang bida sa kanyang pagbabalik. Kasunod nun, naglakad naman rito ang misteryosong babae patungo sa bida, habang naglalabas nga ito ng malakas na killing intent. Nagsaad naman rito ang bida sa babae na mag-usap nga raw sila. Tumingin lang ang babae sa bida, at sabay sugod nga ito ng walang pasabi-sabi. Sa kabutihang palad madali lamang naiwasan ni Chu Qing ang atake ng misteryosong nilalang. Kasabay nun, tumakbo naman rito ang bida para tuluyan na makaalis si Tang Ziyan sa kanyang pagtakas, at sambit din ito sa kanyang isip. Nasa simula pa nga raw siya sa Jiedan Realm, pero ang babaeng ito ay umabot na sa huling yugto, napakakaiba ng kanyang lakas. Kasunod nun, tumingin ang misteryosong babae na kung saan tumatakbo ng mabilis si Tang Ziyan, at kasabay nun, ngumisi nga ito at sabay habol nga ito kay Tang Ziyan. Nagulantang naman rito ang bida, dahil hindi nga raw niya inasahan na gagawin ng babae na iyon. Malapit na makahabol ang misteryosong babae kay Tang Ziyan, naaakma na sanang aatakan ito, ngunit sa kabutihang palad, agad-agad nakarating si Chu Qing sa tamang oras. Sa kasamahang palad, hindi naman kayang labanan ni Chu Qing ang misteryosong babae dahil sa layong nanggap nila sa lakas, at wala nga itong kalaban-laban na nasasakal sa misteryosong babae. Nagtanong naman ang misteryosong babae sa bida, na kung ano nga raw ang ginamit ng bida na martial arts para manalo lamang siya sa kanyang mga junior brother, at bibigyan din niya ang bida ng dalawang kondisyon, na kung susuko siya at magsasalita, o ang mapapaslang siya. Napasambit na lang si Chu Qing sa kanyang isip, na wala nga raw katuturan ang sinasabi niyang kondisyon, at nagsaad nga ito sa misteryosong babae, na wala nga raw problema, at maaari niya raw siyang turuan, pero mayroon din raw siyang magandang kayamanan, at tinanong naman siya ni Chu Qing kung gusto ba nga raw makita ng misteryosong babae ito. Sumagot naman ang misteryosong babae, na gusto nga raw niya ang lahat sa bida, lalo na ang kanyang magandang katawan. Nagsalita naman si Chu Qing, na hindi nga raw siya masarap, at ang gumagawa nga raw ng recap ang talagang masarap. Nagsalita din ang misteryosong babae na gagawin niya nga raw sa bida ay ang mas masahol pa sa kamatayan. Nagsalita naman si Chu Qing na mabait nga raw siyang tao, at kung iyon ang gusto niya, hindi nga raw siya tatanggi. Sambit pa ng misteryosong babae na kung gusto nga raw niya siyang kainin, wala nga raw magagawa ang bida rito. Nagalit naman rito si Chu Qing dahil akala niya nga raw ay may pagpipilian. Naging seryoso naman rito ang babae na kailangan na nga raw mamatay ang bida dahil sinusubukan niya nga raw humingi ng ginhawa mula sa makalangit na espiritu para sa kanyang mga junior brother. At sabay alis nga ito para makain na ang bida sa tagong lugar. Makalipas ang ilang sandali, nagsaad naman rito si Chu Qing na kung bakit nga raw dinala siya ng babae sa ganitong kadilim na lugar. Sinagot naman siya ng misteryosong babae, habang may pagnanasa nga ito sa kanyang mga dila sa bida na kukunin niya nga raw ang kanyang mga kakayahan mula sa kanyang likido sa batuta, at ang taong kanyang kinuha ay dapat mamatay at ang proseso ay sobrang init. Natatakot naman na nagsalita si Chu Qing na wag nga raw manakot ang babae sa kanya dahil hindi nga raw niya hahayaan na magtagumpay siya sa kanyang nais. Kasabay nun, sabay hawak naman ng babae sa batuta ng bida. Nagsalita naman si Chu Qing na sandali nga raw dahil gusto nga raw niya malaman ang kanyang pangalan, at pag-usapan na lamang nila ang nangyari ngayon. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang silang tumalsik. Nagulat naman rito ang bida dahil may dumating nga raw na isang nilalang na taga Janwu Messengers. At sambit pa nito sa kanyang isip na dumating ba nga raw ito para arestuhin siya dahil sa pagpaslang niya sa kanilang kasamahan. Nagsalita naman si Ganggayo sa babae na ibalato na nga niya sa kanya ang bida.
Sinagot naman siya ng babae na depende na lang kung may kakayahan nga raw siyang kunin sa kanya ang bida. Kasabay nun, sabay naman silang nagpalabas ng napakalakas na aura. Sa kabilang banda, naghanda naman rito si Chu Qing dahil kahit sino nga raw ang manalo sa kanila ay hindi naman nga raw siya makakatakas, kaya ang mabuti niyang gawin ay paslangin ang misteryosong babae sa kanyang harapan. At habang abala pa ang babae na nakikipaglaban kay Gang Yu, ginawa naman itong paraan ng bida para saksakin ito sa kanyang likuran. Napinsala na nga rito ang babae, at nagsaad nga ito bago mamatay, na masyado nga raw mapagsamantala ang bida. Nakapag-atake pa ang babae sa bida, ngunit sa kasamahang palad hindi na ito magtatagal dahil sa pagsuka nito ng dugo. Nagulat naman rito si Gang Yu dahil ang nakalap niyang impormasyon ay ang ginamit ng bida na pagpaslang sa kanilang kasamahan. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, tuluyan na nga namatay ang misteryosong babae dahil sa sugat nito sa dibdib. Habang makikita rito si Chu Qing inang-ina dahil sa napinsala pa ito sa huling atake ng misteryosong babae sa kanya. At kasabay nun, naghanda nga ito agad dahil may kalaban pa nga ito na aasikasuhin. Inalis naman ni Gang Yu ang kanyang hood sa kanyang ulo, at nagsaad nga ito na masyado nga raw malupit ang bida sa pagpatay. Nagulat naman rito si Chu Qing dahil hindi niya inasahan na isa palang miyembro ng Jianwu Messenger si Gang Yu. Nagsaad naman rito si Gang Yu sa bida na dumating nga raw siya rito dahil gusto niya raw makita ang bida na mamangha sa kanya. Ngunit hindi niya raw inasahan na makakita ng anuman na hindi pangkaraniwan, at nagtanong din ito sa bida kung pinatay niya nga ba ang kanilang kasamahan sa mensahero ng Jianwu. Sinagot naman siya ng bida, hindi niya nga raw alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ngunit pinatay niya nga raw ang isang mensahero ng Jianwu na nakasuot ng purple na robe. At nagtanong din ito, na kung dumating ba raw siya sa Jinmen para imbestigahan ito. Sinagot naman siya ni Gang Yu na oo, ngunit hindi niya raw inasahan na ang kasama niya sa iisang bahay ay ang isa sa pumaslang sa kanilang kasamahan, at sabay tutok nga ito ng kanyang baril sa bida, at nagtanong din ito na kung bakit nga raw niya pinaslang ang kanilang kasamahan. Nagpaliwanag naman si Chu Qing na nakita niya nga raw na pumaslang ito ng madaming tao dahil lamang sa isang importanteng artifact, at kasabay nun bigla niya na lamang pinagtangkaan ang kanyang buhay, kaya't lumaban nga raw siya hanggang kamatayan. Nagsalita naman si Gang Yu na kung gusto ba nga raw ng bida na siya na ang maghusga sa nangyari. Nagsalita naman rito si Chu Qing habang nagdidilim ang kanyang pagmumukha na paano magiging posible ang ganitong bagay. Sa totoo lang, siya ang kanyang kasintahan, pero talagang wala ka bang balak na agawin ang kanyang puso? Nagtanong naman si Gang Yu na nagagalit na kung talaga bang hindi siya tutol sa papel na pakikipag-ugnayan. At bakit niya nga raw sinasabi iyan ngayon? Sinagot naman siya ni Chu Qing na natatakot nga raw siya kaya hindi niya nga raw ito tinanggap. Tumawa naman rito si Gang Yu dahil wala nga raw kwenta ang rason ng bida sa kanya. At sabay tutok nga ito ng baril niya sa ulo ng bida. Natakot naman si Chu Qing, na mag-ingat nga raw si Gang Yu, na kapag namatay nga raw siya ay mawawalan na siya ng fiancé. Kasabay nun, inalis na ni Gang Yu ang kanyang baril sa ulo ng bida, at nagsaad nga din ito na mag-usap nga raw sila ng seryoso sa kwarto ng bida. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, may pinakita naman si Gang Yu na isang larawan, na kung saan nga raw nakita ng bida ito sa kanyang kwarto. Sinagot naman siya ni Chu Qing na siya nga raw ang gumawa niyan. Nagulat naman si Gang Yu na kung hindi ba nga raw magsisinungaling ang bida. Sinagot naman siya ni Chu Qing na hindi nga raw siya magsisinungaling. At nagtanong din ito sa bida kung kaya ba nga raw ng bida na gumawa ng sarili niyang training method. Nagsalita naman si Chu Qing, ang kanyang ginawa ay isang lamang pattern para mapabilis ang pag-unlad ng cultivation. Sambit ni Gang Yu, na ang mga sinabi ng bida ay marahil sa may mga kwalifikasyon, talagang maaari kang matanggap sa pambansang unibersidad, at magkakaroon raw sila ng kasunduan. Nagtanong naman rito si Chu Qing na kung anong araw ang kanilang pagkakasunduan. Pinaliwanag naman ni Gang Yu, habang inaalis niya ang kanyang baluti sa kanyang katawan, natutulungan niya raw ang bida tungkol sa pinatay niyang miyembro ng Jianwu Messengers, at kailangan niya nga raw siyang gamutin sa kanyang sakit, at bilang karagdagan dahil nasa mood nga raw siya, bibigyan niya nga raw ang bida ng isang special na regalo, halimbawa sa iyong pamilya, may isang tao na ang pangalan ay Chu Ran, na dati ay kasal sa akin ngunit ngayon sa iyo na, at magagawa niya nga ito ng paraan.
Nagtanong na si Chu Qing na kung anong araw ang may mali sa kanya. At paano raw ito dapat gamutin. Sambit naman ni Gang Yu na nakasalalay ito sa iyong pananaw. Kung wala kang nakikita, wala kang silbi sa akin, at kailangan niya nga raw siyang ipadala sa ministeryo ng Jianwu. Kasabay nun, sinuri na ni Chu Qing si Gang Yu, at pinaliwanag ng bida ang kanyang karamdaman ay ang kanyang mga pamamaraan sa pagsasanay at pisikal na aktibidad ay magkasalungat, kaya ikaw ay labis na tumaba. Natuwa naman rito si Gang Yu at sabay yakap naman ito sa bida, dahil siya na nga raw ang kanyang kasagutan para pumayat na nga raw siya ulit. Nagsaad naman rito si Chu Qing habang nahihirapan huminga sa laki ng kokomelon ni Gang Yu, na kailangan niya muna na tuparin ang kanyang mga kondisyon. Sumang-ayon naman rito si Gang Yu, na kahit na napaslang na ang kanilang kasamahan na si Xu Xing, bibigyan niya nga raw ang bida ng ilang karagdagang impormasyon tungkol sa pamilya ng Chu. Kahit na si Chu Anlan ang pinuno ng pamilya, sa huli, ang humahawak sa pamilya ay si Chu Qingbro, na nangangahulugang ang iyong ikatlong tiyahin ang may pananagutan. Si Chu Lan ay kanyang anak. Ang susunod na kwento ay tungkol sa batang ginoo ng pamilya na hindi gusto ang hitsura ng kanyang kasintahan, at isang kwento ng isang lalaking nahuhulog sa kanyang lugar. Nagtanong naman rito ang bida na ano ang ginagawa ng pamilya Chu, at ang kanyang pamilya, at bakit nga raw sila kailangan magpakasal. Tugon lamang ni Gang Yu sa kanya na kung gusto pang araw ng bida na higit pang impormasyon, kailangan niya raw bigyan siya ng halik, at nangangako rin. Raw siya na ang impormasyong ito ay magiging maganda at natatangi. Nagsalita naman ang bida habang pinagpapawisan, sagutin niya na muna ang kanyang mga kasagutan bago niya ito gagawin mamaya. Masaya naman nagtanong rito si Gang Yu, na kung totoo nga ba ang sinabi ng bida sa kanya. Sinagot naman siya ni Chu Qing na hindi nga raw siya nagsisinungaling, dahil hindi naman raw niya lalikoan ang isang magandang kagaya mo. Namula naman rito si Gang Yu, dahil ito nga raw ang kauna-unahang tao na nagsabi sa kanya na ganyan. Tinatawag naman siya ni Chu Qing, na kung magsasalita na nga ba siya. Bigla na lamang nawala sa katinoan si Gang Yu dahil sa magagandang sinabi ng bida sa kanya, at sabay balik na nga ito sa katinoan. At nagpaliwanag na nga ito. Ang kagawaran ng pangangasiwa na ito ay direktang responsable sa Emperoress at isa sa mga mahahalagang institusyong imperial sa ilalim ng utos ng mga emperador ng lahat ng nakaraang dinastiya. Ang mga pamilya ng mga emperador mula sa lahat ng nakaraang dinastiya ay kilala bilang ang imperial na angkan. Napasambit na lamang si Chu Qing sa kanyang, na hindi niya inaasahan na ang peking kasintahan na ito ay may magandang background. Huwag niya raw tingnan ng ganyan ang bida, hindi niya raw kayang maging Jianwu Emperor, dahil isa lang siyang sangay, at may mga mensahero sa kaliwa at kanan sa ilalim ng utos ng emperador ng Jianwu, at sila ay may minamana, ngunit isang pamilya ang lumabag sa tradisyon at lumitaw ang pamilya Chu, kaya't ang kasal ay talagang may kahulugan. Sambit din ng bida sa kanyang isip na kailangan ng pamilya Chu na palakasin ang kanilang posisyon, at natural lamang na ang kasal ang pinaka-epektibong paraan upang gawin ito, at ang kanyang mga magulang ay itinaboy mula sa kanilang tahanan sa loob ng maraming taon at wala silang naging ugnayan sa pamilyang Chu. At ngayon, kami ang mga biktima ng pamilyang Chu. Nagsaad naman rito si Gang Yu, habang nanabik na ito sa bida, na kung tutulungan ng araw ba siya ng bida. Sumagot naman si Chu Qing, kailangan niya raw ang Wangchuan bullets ng Jianwu messengers. Tumugon naman rito si Gang Yu. Nalabas ng araw iyan sa kanilang usapan. May kinapa naman rito si Chu Qing sa kanyang batuta, at sabay labas nga nito ng isang pills, at nagsaad nga ito, na gumawa nga raw sila ulit ng ibang kasunduhan kapalit nitong pills sa Wangchuan bullets. Sinuri naman nito ni Gang Yu, at nagtanong kung worth it nga bang ipagpalit ito ang Wangchuan bullets. Sinagot naman siya ng bida, na pwede nga raw subukan ni Gang Yu ang pills na kung worth it nga ba ito. Kinonsume na ni Gang Yu ang pills. At kasabay nun, nabigla nga ito dahil lumakas nga raw ang kanyang aura sa pag-inom nito. Ang pangalan ng pills ay ang Huang Yu, at kapag ito ay kinain, nagdaragdag ito ng lakas ng 30%. Kasabay nun, dali-dali naman kinuha ni Gang Yu ang Wangchuan bullets sa kanyang sandata, at sabay saad nga ito sa bida habang nagliliwanag ang kanyang mga mata sa pananibik, nakukuha na nga raw siya ng 10 pills kapalit ang isang Wangchuan bullets. Ipinaliwanag ni Chu Qing, ang Wangchuan bullets ay mas lakas lang ng konti kesa sa mga pills niya.
Tumugon naman rito si Gang Yu, na wag nga raw magsalita ng nonsense si Chu Qing, dahil ang Wangchuan bullets ay nahahati din sa 7 antas. Ang kanyang Wangchuan bullets ay antas 3, si Shu Zheng ang pinakamababa, at ang pinakamalakas ay antas 5. Kasunod nun, humiga na nga ito sa kama na nagsasaad nga ito na wag na nga raw pa magsalita ng nonsense ang bida, at ipakita na nga raw niya ang kanyang kakayahan sa kanya. Kasabay nun, ginamo na ni Chu Qing si Gang Yu sa pamamagitan ng pag-infuse ng aura sa ulo ni Gang Yu. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, makikita na rito ang resulta na ginawa ni Chu Qing sa pagmumukha ni Gang Yu, at natuwa nga ito dahil pumayat na nga raw siya, at kasabay nun, sabay halik naman si Chu Qing sa kanya. Nagsalita naman si Chu Qing, hindi niya nga raw nakalimutan ang sinabi niya sa kanya, at ngayon nahalikan nakita. Kasabay nun, kumuha naman ng isang salamin si Gang Yu para makita niya ang kanyang pagmumukha sa salamin. Nagulat naman siya rito dahil nagamot nga raw siya ng bida, at sabay yakap nga ito sa bida, habang nagsasaad nga ito sa bida na nagpapasalamat sa tulong niya, at ngayon mahal niya na nga raw siya. Hinawakan naman ni Chu Qing ang balikat ni Gang Yu, at nagsaad nga ito, na hanggang dito na lamang ang kanyang maiibigay bilang tugon sa kanyang kahilingan, at wala na nga raw siyang magagawa pa. Nagulat naman rito si Gang Yu, at sabay tingin nga ito sa kanyang tiyan. Nagulantang naman na nagtatanong si Gang Yu sa bida na kung mananatili ba nga raw siya na may normal na mukha at may namamagang katawan. Sumang-ayon naman rito si Chu Qing na oo, gayunpaman, kung hindi nga raw susuko si Gang Yu sa kanyang pangangatawan matutulungan niya nga itong makabalik sa kanyang orihinal na anyo. Naiiyak naman na nagtatanong si Gang Yu, na kung mayroon bang problema sa paraan ng kanyang pagsasanay. Ganun ba kaseryoso ang sinasabi ng bida sa kanyang sitwasyon? Sinagot naman siya ni Chu Qing, ang iyong problema ay hindi nauugnay sa pagsasanay, ito ay isang pisikal na issue. Kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, mauuwi ka sa kamatayan.